Welcome back to Bap Bap Campers. Kami nga pala yung Bap Bap Campers. To si Bap Bap Alvin, Bap Bap Mark, and Bap Bap Lester. So kasama natin ngayon si Brother Jerome. Hey, pero JR talaga pangalan niya. So first year anniversary namin nagka-camp. So today nag-decide kami na ano ba itong gagawin natin kalokohan na ito, magpa-podcast. Campcast na lang ang tawag natin. Napagtripan lang natin. So campcasting tayo. So we will be answering questions sa mga friends na first time magka-camp. Kasi may mga friends kami, every time magpo-post kami ng videos, we get questions like, mahal ba mag-camping? Totoo ba yun, men? Totoo, di ba? Hindi naman. Hindi naman. 21K lang agad, 10 pa lang. So yun, sasagutin lang din namin yung mga questions ng mga friends natin. So yun nga, unang-unang question na nagiget natin pag nagpo-post tayo. Konyo ako ngayon ha. So, say... Hindi ako sanayang. So yun, ang unang question na nakukuha natin pag nagpo-post ng videos, either family or friends, is mahal ba mag-camping? Yung TL, tingin mo. Mahal ba, TL? Oo nga. Kung camping lang ang gusto mo, actually hindi naman siya. Kasi kailangan mo lang naman is, unang mong isipin is gamit. So, tent, makakabili ka naman sa Shopee or Lazada na less than 1,000 sa tent. Tapos, chairs, meron din naman buy one, take one. Di ba? May 300 pa nga. Mura na. Kung experience lang. Pero kung nahook ka na doon, ibang usapan na kasi yun. Kasi pag nag-upgrade ka na, medyo pricey na. Pero again, kung tent or experience lang, hindi, kaya naman ng lahat. Yeah, tama. So, advisable ba tingin mo na bumili agad yung mga campers ng expensive gears? Or mas advisable na mag-start muna sila? Like, kasi feeling ko parang may gastos din pag nag-start ka sa Shopee tents tapos one time mo lang gagamitin. Like Sir Lester, based on experience, so first camp niya is puro Shopee gear lang, no men? Kasi tinry lang natin. And then the next camp, tinapon niya na lahat yung gears niya. Tingin mo, para sa'yo men, mas okay ba? Siguro sagutin ko muna. Ako actually, depende. Like for example, meron kang friend na nagka-camp na. So para lang ma-experience mo kung mahuhook ka ba sa pagka-camping is, you can borrow a tent muna. Tapos, doon mo ma-check kung, para sa akin to or not. And then kapag nakita mo na medyo nagustuhan mo siya, and then you can invest. Exactly. Kasi meron naman nangyari, di ba, sa post online. May mga bumili ng mamahaling gears kaagad and then hindi pala para sa kanila. They spent like 60K, then binebenta na. Normally, yung mga Nakiki-hype. Yung mga na-hype. Hello po sa mga hypers dyan. Sorry na agad. Sorry agad. So ngayon ang goal namin is pa-experience sa mga families and friends na gustong mag-camp para hindi sila mapagastos o matulad sa mga yon. So we had friends na in the past na nasama namin sa camping and ngayon gusto namin i-document para sa mga gustong mag-try masagot yung mga basic questions nila. So tingin nyo ba saan magandang dalhin yung mga first time campers? Sa beach ba? Or ilog? Or beach para first and last na nila, no? Kasi mainit eh. Siguro mas maganda bago ko sagutin yan, tanungin muna natin si JR. First time nga pala ni Brother Jerome JR in the house. Pero JR talaga. First time niya sa ngayon, camping. Ano ba yung experience? Kumusta yung experience pala, I mean, brother? Actually, okay naman yung camping. Lalo na kung gusto mo lang talaga ng payapang mga araw. Like for example, gusto mo lang malayo sa city. Slow days, no bro? Slow days. Like, tignan mo naman yung view rito, man. First camp mo. Ganyan, di ba? First camp mo, 9 degrees ka agad ng madaling araw. Prepared ka ba, bro? Ha? Prepared ka ba? Mukha ba tayong prepared? Nasaan daw, man? Baguio to. Oo. Negative 12 pa. Ay, hindi pala. Nag-12 pa kagabi. So, Yes, actually 9. 8 pa nga 9. Actually, 9. Pero yun nga, just to answer your question, okay naman yung camping talaga. Lalo na kung gusto mo lang ng peace of mind. Yes. Question din na nakukuha especially for family people. Okay ba na dalhin yung kids sa camping or as a family guy, tingin mo, is it something na gagawin nyo as family? Say kayong mag-asawa kasama yung kids mo. I mean, actually, depende kasi depende sa bata actually.
to be honest, depende sa bata. Kasi may mga bata talaga na medyo masiselan. Alam mo yun, bringing, medyo maselan sa ganun. Oo. Pero kung outdoorsy yung both parents, pwede naman. Pwedeng Like, for example introduce. ako, actually, kasama ko yung wife ko tsaka yung 1-year-old na Mm. baby ko. So, sa amin, actually, medyo Mahirap siya siguro. mahirap. Oh, Sa especially. umpisa, kasi umpisa eh. Tsaka Oo. dami namin dala, men. So, Oo, kung- baby girls oh, na. babe, kung advisable yan siguro sa mga medyo 2 to 3 years old. na Exactly. bata. Si Kasi, Brother Lester, yun, yun din eh. Sa ngayon kasi, medyo mahirap, lalo na kung yung baby nyo is parang ano pa lang, nasa toddlers. Ay, hindi, dito. Infant stage pa nga lang yun eh, kasi 1 to 2 years old. Kasi sobrang dami yung kailangan i-consider. Like for example, mga gamit ng bata, dapat may sariling tubig, dapat may sariling pagkain, actually. At saka kawawa ka dun, brother. Pag Kawawa. set up. Yun. Aside sa kawawa yung bata, I mean, ikaw ang kawawa kasi ikaw lahat gagalaw eh. So yung wife mo will be focusing sa anak mo. Unless may budget kayo, unless Yaya ka. mayaman kayo, Oh, mayaya napakaangas. kayo. Okay lang, pero kung sa mga normal na tao, Parang, I think advisable na mas maganda 3 to 4 years old na muna yung bata. Oo. Parang kumbaga standalone na yung bata. Kahit Pakawalan mo. tingin-tingin mo na lang. Titignan mo na yung mga gagawin niya. Hindi na ganun karami yung dadalhin niya para dun sa bata. At least na-test mo yung waters, brother. Kung siguro tingin mo na hook ka, hintayin mo lang maging okay yung, I mean, magkaedad yung anak mo para ma-start ka. Pero siguro sa mga may babies, tingin mo mas advisable sumama sila per group na lang. Like yung ginawa ni Sir JR. Pwede actually, mas malaking mas malaking tipid. Tsaka may kasama ka magsisetup. Oo, kasama mo magsisetup. Imagine May mga it. kasama ka. Unlike pag solo family lang kayo, tapos toddler yung kasama nyo. Naku po, ang hirap nun. Kasi isipin mo, isa-setup mo yung camping, magluluto ka, i-check mo yung Uwi ka. baby. O syempre, pag umiyak. Pero pag ganito, at least marami kayo, di ba? May mga katulong ka mag-setup, may mga ready food, ganun. So, ayun, malaki yung advantage actually. siguro separate ko lang when you say sasama ka sa grupo, we have to identify kung yung grupo ba yun is well experienced na sa camping. Baka naman sumama ka sa grupo na pareho kayong rookie or newbies kasi pare-pareho kayong magkakapaan. Oo. So, bahala na kayo sa buhay. Yun. So kailangan isipin din i-consider din natin yung factors na yun, di ba? So yun. Tama naman yan. So actually, nag-start din kami ganun. Kami mag-asawa, kasama yung kid namin, 10 years old na siya. No? Nag-start 2 years ago. Pero ang hirap, men. Kasi malaki na yung anak ko, malaki na yung asawa ko. Malaki na yung asawa ko. Matanda na nga yung asawa Malaki na mo. siya, okay. Baka marinig niya, ma-misinterpret. So, cut. So yun, medyo mahirap kasi lalo na hindi rin mabilad yung asawa ko. So ako yung nagsiset and all. Sakto naman si Brother Lester is nagtanong about camping kasi gusto niya rin ma-experience. So yun, nag-set kami na addict from Shopee Gears, Lazada Gears na dispose. Huwag nyo nang gagayahin. To official gears, no? Siguro just Siguro naman. Baka naman, Black Dog, keep high. yun. Siguro to piggyback, bakit nga ba nagka-camp or nag-uumpisa mag-camping just for the benefits of the audience, 'di ba? Oo. Bakit ba kayo na-hook? Well, una kasi, nag-start kami, mahilig kami mag-travel eh. So we travel, pupunta kami sa mga tourist spots to a point na especially nung after pandemic, super crowded kasi siguro sabi ko yung mga tao mag-travel. So, super siksikan and hindi na siya ideal eh. Kasi magsasayang ka ng oras pumila, pipicture ka, may tao sa background. And then yung camping nakita namin, tinry lang namin. And then yung first tent namin, na Shopee gear, tas umulan. Tanga na, naligo talaga kami. Pero good yung experience kasi marami kang matututunan. Say, first time mo mag-camping, hindi mo alam kung ano yung kulang mo eh, until matry mo. So sinasuggest namin lagi sa mga first time na kasama namin, na sige, sama ka lang. Then doon mo ma-realize yung kulang mo, di ba? Kasi we can suggest na ito yung bilhin mo, ito yung ganito, tas hindi naman pala siya Para sa'yo. hindi siya applicable para sa'yo. Si TL actually ginawa niya yun doon sa isang friend niya. Hindi, same thing sa akin. Kasi nag-start ako ng camping. Wala talaga. Hiniram ko lang talaga kay Bob Lester yung tent ko. Kaya sinabi ko, pa yun. bago kayo mag-start ng camping, okay, check nyo muna kung para sa inyo. So kung may kakilala naman kayo na nagka-camping na, hiram muna.
Oo. Like for example, yung sa kanya, pinahiram niya sa akin, tapos hanggang sa ayun, nagustuhan ko na, and then eventually, nag-upgrade na ako. When you say upgrade, ito kasi yung parang pag sinabi mong upgrade, doon ka sa pang matagalan. Oo, yung mag-invest ka na. Kaya doon ka nag-invest, kaya sinasabi ko na medyo nagiging pricey siya pag nag-upgrade ka. Kasi nga, in a long run, yun na rin yung gagamitin mo for good, di ba? Ang common question din na nakukuha kasi is, ano ba yung mga necessity lang? Kasi may mga tao talaga na gusto yung aesthetic, ang daming ilaw, may pakatol. So, Sa akin yun, may pakatol worth 2K, lagayan lang ng katol. So, necessity ba yung mga yun? Tingin nyo, bro. Oh, Siguro tatanong ko si Bob James for that. Siya muna kasi, again, kasama niya mag-camping is yung partner niya, di ba? And bigla lang, sumama din naman siya sa atin nung in-invite natin. Which is, first time. Eventually, nakasama na Si natin, Nephew di ba? James nga pala. So, tanungin Nephew muna namin natin to. kung ano yung masasabi niya doon. And tingin mo, bro, pamangkin, okay ba yung aesthetic? Kasi, I'd say, magaling kang mag-video eh. Kailangan ba na mamahaling aesthetic yung mga gamit mo para mapakita na maganda yung camping experience? Ayun, kung ano lang naman, hindi naman siya kailangan. Mm. As long as makapag-camp ka yung mga needs mo talaga sa camp. Oo. Kasi pag camping talagang parang pang ano siya, outdoor activities din. Unless siguro, ginagawa mo yung camping para pang gain ng views na... Oo. Oo. Siguro depende kung ano yung purpose mo talaga. Kung ASMR. Like for me, my purpose is, ayun nga, dahil nga stress na sa trabaho, daily sa routine, sa Babalasin na ng buhay-buhay. asawa. So, kailangan mo ng, yung lumabas muna sa realidad. Oo. Camping is definitely gonna be the best treatment. Mm. Kasi again, tahimik, malayo Oo. sa realidad, 'di ba? Nature vibes and everything. Siguro yun yung purpose ko. Depende sa inyo kung ano yung purpose nyo. And then, kung ganun yung purpose nyo, then simple as having tent Tent. Wow. is Food. more than enough. Oo. 'Di ba? So siguro, for first-time campers, ano yung advice mo siguro? Beach ba? Siguro sa akin, depende sa location mo. Sandali, maraming insekto ha. Beach ba agad? Kasi nasa ano kami, isasabak sir. mo ba sila sa beach camping, TL? Depende sa location mo siguro. Kasi kung i-advise ko lang, gusto mo ma-experience mo, kung yung location mo is malapit sa beach, then why not? Beach. Beach. Okay, sa beach is basically, dun ka na lang muna kasi kailangan mo ma-experience. Pero again, also, you have to consider, kapag beach kasi siya, siyempre yung location, tapos yung Kailangan mo agad ng fan. yung weather, Kasi, di ba? mainit. Pero parang mas maganda rin kung i-check mo kung sino yung mga tao na kasama. Kasama mo, Kasi may oo. mga beach lover lang pero hindi sila camping lang. Oo. Oo. So, kung gusto nilang makonect doon sa camping, pwede kayong mag-try ng beach camping. Oo. Mm. At least, meron kung di man sila mag-click In- doon also, sa camping. mag-ladies- Beach pala, maligo ka dyan. Oo. Oo. Tayo So, na ka. pag nag-beach camping ka, ready ka dapat sa mga nagdadala ng JBL speakers. Yun lang. Oo. Iba na yun. Yun yung mga Medyo kamote. Video okay dito, video okay doon. Mm. Pero meron din naman mga may mga locations din naman na sobrang tahimik. For example, napuntahan namin last week Zambales. Malapit yun sa nakalimutan ko ang tawid dagat yun. Pero okay naman yung vibes nila. Mm. Camping. Tapos gusto mo rin naman ng beach. Kung beach, ka rin. Oy. So yun, depende pa rin talaga dun sa tao kung ano yung... Oo. Prepare niya. kasi baka mamaya pagka sinama mo siya sa ganitong camping. Kasi, meron kasing tao na mahilig magmaligo or culture shock bigla. Oo. di sanay sa katahimikan. Actually, nakaka-culture shock talaga ang pagka-camping. Lalo na hindi ito yung daily routine mo eh. So, kasi lahat kakapain mo eh. So, lahat manual, di ba? So, gigising ka, malayo yung CR mo, tapos yung pagliliguan mo, malayo yung kitchen mo, as in, you have to improvise everything, di ba? Oo. Tapos, yun nga to, para ma-answer yung sagot mo. So, one is, Pakaangas na yung answer mo yung sagot ka, bro. oo, na kasi yung insekto kasi, Oo, man. Napaka-redundant nun. ayun. Kung malapit ka nga sa location mo, that's one thing na you have to consider. Oo. Tapos yung budget, definitely. Kasi again, hindi siya kasi you have to consider yung gas. Toll. Tapos kung may sasakyan ka, yung toll and everything. Tapos yung dadalhin yung mga baon. Kasi nga, syempre kung bundok yan or beach man yan. Siguro maganda gawa Diba? tayo ng episode. Say, so, anong klaseng baon yung magandang dalhin sa camping. Tapos isang episode. Granada.
survival mode. Oo, Kasi pag Granada nandito- eh. Ano may mga canned goods, sardinas, oo. di ba? Tsaka pag nandito ka na, men, walang malalapit na pwede mo. Oo. Oo, kailangan So, prepared. kung ano yung meron ka, yun lang Yun yung Oo. i-consider mo talaga. One with the nature ka talaga, di ba? Kung mahilig ka magluto ka. Kailangan mo ng Bumili ka storage. bumili ka ng pickup, tapos pa-set up mo ng overlanding. Oo. Kailangan ba necessity ba na pag magka-camp ka, like pick up ka na? Hindi oh. Hindi. So car camping lang actually kahit sedan. Nag-start ako na dala ko motor lang, click. Parang Totoo yun, deliver. di ba? Oh. So yun, so kung gusto mo may paraan, di ba? Actually, hindi siya And Hindi naman marami siya tayong kailangan ng- motocampers, di ba? Oh, meron din Imagine mo motocamping. naman. So hindi So- mo kailangan ng malaking budget para lang makapag-camp. Maraming uri ng camping ngayon. May car camping, conventional, overlanding. So, start ka muna kung may sasakyan ka, car camping, para masama mo yung kids, family mo, and wife. Pero expect na mag-aaway kayo pag magsa-set up kayo first time ng asawa mo. Siguro tip ko rin is basically kapag bibili ka ng tent, one thing na mga common misses or mistake ng baguhan is bili lang sila ng bili ng tent. You have to identify if it's a manual or automatic or semi-automatic. So nandun naman yan sa pagbinilhan mo or sa store. So Oh, check yun kasi pag baguhan ka ay nakuha mo is manual, yari ka matotrauma ka talaga kasi ang tagal niyang i-set up. parang yung nangyari doon sa yung sa'yo, semi-automatic na nga yun. Sa akin, yun. Yung una. Based on experience yun, guys. So, yun. Oo. So yun, if you have questions po, comment na lang. So, ano lang to, glimpse ng magiging campcast, parang Technically, it's like a pilot pilot Thing. episode natin. So, because we don't know how to do the podcast. ang goal din namin is to if you wanted to join us, first time nyo bang mag-camping or nagka-camping na kayo, wala kayong nakakasama, you can message us, we can send our schedule para masama namin kayo. So, may experience nyo may kasama. Ano ba malalaman nyo kung anong ginagawa sa camping, anong pwedeng gawin, family friendly ba siya. So, yun. Ayun, and then to add up is, ayun, kung may mga question kayo na hindi namin nasagot ngayon, just shoot us message or comment below. Alright? Manood Bahala kayo ng na yung ibang editor vlog namin naman dyan. for that. Yun, yung mga tips and tricks para makasurvive sa camping. And then, kung may mga location kayo or campsite na gusto nyang review or whatever, just let us know. We'll try it. Thank you so much. See ya. Baka Ciao. hindi para sa inyo yung campcast, no? Casting couch pala sa inyo. So, Iba pala, no? Ano dyan, ha? Mga 18 years old above. Cut mo yun,